Hello mga Kalodiwaps! Welcome back to my YouTube channel. My name is Ram and you are watching Ram's Diary. Yeah! So yun mga Kalodiwaps, no? Ang pag-uusapan naman natin ngayon or yung topic na tatalakayin natin ngayon is about siya sa mga work experience. Pero kasi meron kasing nag-chat ba yun sa akin o nag-comment sa YouTube channel. Actually, di ko na matandaan kung saan siya nag-chat. It's either sa Facebook page ko or sa YouTube channel. But ang tanong niya kasi is kung pwede daw ba mag-apply dito sa Taiwan yung mga freelancer. Kasi mako-consider mo kasi na freelancer yung mga dyan sa Pilipinas yung naglalamove, food panda, nagagrab kasi nga ang in-offer kasi nila is service. Hindi mo kasi siya, kahit sabihin mo na for example, nasa Grab food ka or food panda, mako-consider ka pa rin na yung nature of business na pinagtrabahoan mo is service. Hindi po ibig sabihin na sa food processing ho kayo kasi service po ang in-offer nyo. Pero baka kasi malito kayo since na food, related siya sa food yung ginagawa nyo na trabaho or work, pero hindi po siya considered as food kundi service. Pero pwede pa rin naman ho, pwede kayong mag-apply kasi nga kung wala kayong work experience sa food processing. Food processing is sasabi ko kasi nasa food processing company ako. Okay lang naman, parang ano lang din ho kasi yan parang alam mo yung mga nag-a-apply na mga walang related work experience. So ganun lang din ho yan, same sa case nyo. Parang lalabas na wala kayong related work experience na as a food processing or processing company. Pero, yun nga, pwede pa rin kayong mag-apply. Pero, ang ano talaga, ang pinaka-suggest ko sa inyo, Lods, kung wala kayong related work experience, much better na sabihin nyo na lang na meron kayong related work experience kasi depende na lang talaga yan sa interview kung paano nyo siya ipapasa at saka paano nyo pagagandahin yung biodata nyo or resume nyo kung catchy siya sa interviewer kasi nga alam naman natin na kahit dito sa Taiwan tumatanggap sila ng mga walang related work experience pero ang labanan kasi dyan sa Pilipinas is lamang ka kung meron kang related work experience, di ba? Kasi nga experience ang labanan pagdating dito sa abroad, di ba? Kaya yun lang yung masasuggest ko, mas maganda kung meron kang related work experience. Pero hindi ko sinasabi na hindi na pwede mag-apply yung mga walang related work experience, di ba? Try pa rin. Kasi marami namang company talaga na tumatanggap ng mga walang related work experience. Pero yun na nga, medyo pahirapan or gitgitan yung labanan dyan sa Pilipinas kapag once na nag-apply ka. Yun po yung katotohanan, di ba? Kahit sabihin na natin na may mga tumatanggap ng mga walang related work experience dito sa Taiwan, pagdating ho dyan sa Pilipinas, marami ho kayo, marami ho tayo nag-a-apply at lahat naman nag-a-apply, gugustuhin naman talaga na ma-select or ma-hire dito sa Taiwan. Kaya yung iba, ang ginagawa, gumagawa sila ng mga paraan para ma-select or ma-hire sila. Kasi nga, depende na ho talaga yun sa diskarte. Kasi kung hindi ka ma-diskarte, sunod ka talaga sa mga qualification, masasabi ko na mga nasa 20% o 20% o to 25% lang yung chances na ma-hire ka, di ba? Makapagtrabaho ka kasi. Pero sayang naman, mag-a-apply ka na nga lang tapos ganun lang yung percentage ng chances na ma-hire kayo, useless or di ba nakakapahinalog yung iba nga na qualified talaga sila, di ba? Na complete requirements sila, matagal nga or hindi nga sila na-hired. What more pa kung wala tayong mga related work experience. So, parang logic lang yan. So, kailangan mong kaya nga yung iba, ginagawa nila, nagpipeke sila ng mga COE, pinipeke nila yung resume nila, to the point na na-hide sila, kasi nga, kailangan nila na makapagtrabaho dito sa Taiwan. So, depende na ho talaga yan sa diskarte nyo. Pero again, hindi ko po sinasabi na hindi kayo pwede mag-apply. So, marami naman mga first timer. Meron pa nga dyan nag-apply, kakagraduate lang, di ba? Na-hired naman sila. Depende na lang kung talaga yan kung paano nyo ipapasa yung interview, kung paano kayo the way sumagot. Okay?
kung ako mag-i-interview, kung medyo interesado ka para magtrabaho dito sa Taiwan, di ba? Ganun kasi yung din doon, technique. Hindi lang naman lahat talaga sa work experience, pero malaki ang impact pagdating sa mga related work experience dito sa Taiwan. So, gagawin ko rin ng video. Gagawin ko ba ng video or dito ko na sabihin? Kasi, ang dami talagang perks dito kapag gusto dito magtrabaho sa Taiwan. Compare dyan sa Pilipinas. Alam mo naman, ito share ko lang maliit na ngayon kasi is may bagyo sa Taiwan. Kumpara dyan sa Pilipinas, di ba? Antayin patang pagkatuhod na yung yung baha bago i-cancel yung trabaho. Dito palapit pa lang o papunta pa lang, ina-advance na nila, nag-declare na sila na typhoon yun. So, pag once dito, dineclare na may bagyo, automatic po yun overtime. Okay? Kaya yun yung isa sa mga nagugustuhan ko talaga dito sa Taiwan. Diyan kasi sa Pilipinas, baka antayin kong pagaliig na yung baha bago pa i-cancel. Yun, cancel talaga. Pag ang mayayari, no work, no pay. Dito, pag pumasok ka, bayad. Pag di ka pumasok, bayad pa rin. Kaya isa rin yan sa mga nagustuhan ko dito sa Taiwan. Kaya ako gusto magtrabaho din talaga dito. Pero, yun na nga, kailangan yung mag-apply muna bago kayo makapunta dito sa Taiwan. So, ayun mga kaladoks, kung meron pa kayong katanungan, comment nyo lang sa video na to at try natin sagutin kung masasagot natin. So, ayun, hopefully nakatulong tong video na to and kita-kita tayo dito sa Taiwan. Bye!